Magpapatuloy ang kwento sa bida at sa iba pa na pinagmamasdan lang ang hangal. Habang makikita ang hangal na patuloy lang na humihingi ng tawad kay Miss Gao, siya raw ay nagkamali. Sa mga nangyayari ay wala na nga lang na masabi pa si Miss Gao habang sa likod nito si Yang Sejun na parang palihim na kumikilos. Sabay makikita na hinawakan nga nito ang dugo ng hangal na nagkalat sa sahig. Sabay nagsabi nga ito na ang dugo raw na iyon ay mukhang makatotohanan. Sabay para mapagtakpan ang nangyaring kaganapan ay nagsabi nga ito na wag raw na matakot ang lahat sapagkat ang kanilang mga nakita ay isa lang na palabas at ang bida ay nag-eensayo lang ng kanilang parte na gagawin sa palabas. Sa narinig ay di nga makapaniwala ang mga nasa paligid kung ganun palabas lang raw pala ang lahat, masyado nga raw na makatotohanan ang lahat, at kung totoo raw na palabas lang ang lahat ay masasabi niya raw na umunlad ang pag-arte ni Miss Gao. Sabay agad nga na nag-utos si Yang Sejun na alisin na raw nila doon ang hangal sapagkat malamang raw na napagod lang ito. Sa narinig ay agad na nga nasumunod ang mga tauhan at inalis na doon ang hangal. Makalipas ang ilang sandali kung saan nakaalis na ang lahat, ay agad na nga naniyakap ni Miss Gao ang ating bida. Habang sa nai-inlove na muka ay naisip nga nito na handa raw siya na protektahan ng bida ng walang pagdadalawang isip. Kung ganun yun raw pala ang pakiramdam na makaramdam ng pagprotekta mula sa isang lalaki. Sabay taas nga ng favorability nito sa isa kasalukuyang favorability 97 points. Ang target na si Miss Gao ay naakit dahil sa ang host ay handa siya na protektahan. Ang favorability ni Miss Gao ay umabot na sa 97 points. Ang host ay mabibigyan ng gantimpala na 10 strength points. Nang hinawakan naman ng bida sa balikat si Miss Gao at nagsabi na ayos na raw ang lahat ngayon at ang hangal raw ay magbabayad sa ginawa nito. Nang nagsaad naman si Miss Gao na siya raw ay sinampal lang ng hangal at wala na raw na ibang nangyari pa bukod doon, sa narinig ay sumagot nga ang bida habang may katakot-takot na muka na ang isang sampal raw ay sapat na para mamatay ang hangal na iyon. Dagdag pa nito na ang muka raw ni Miss Gao ay di pa niya nahahalikan kung kaya ano raw ba ang karapatan ng hangal na iyon na sugatan ang muka ni Miss Gao. Sa narinig ay napaisip nga si Miss Gao na ang magkaroon daw ng lalaki na gaya ng bida sa kanyang tabi ay talagang isang biyaya na kanyang natanggap. Kinabukasan ay makikita nga ang isang balita kung saan nakasaad na ang hangal ay nagtamo ng pinsala at ngayon ay nasa ospital ito. Dagdag pa dito na ang hangal ay nagtamo ng seryosong pinsala at ang agent nito ay ni-report na ang pangyayari sa pulis at ito ay humihiling na sana ay makamit nila ang hustisya. Nang lilipat ang eksena sa restroom ni Miss Gao, makikita na naglalandian ang dalawa. Makikita na parang maghahalikan na nga ang dalawa. Gaya ng inaasahan may nang bulugay si Taba nagsabi na may problema daw. Ang agent raw ay nagsabi na may malubhang pinsala ang hangal at ito raw ay nagsampa ng kaso sa kanila. Sa narinig ay sumagot naman ang bida na di raw ibig sabihin na magbabayad na sila porket na ospital lang ang hangal. Nakita naman raw ng lahat na siya ang nasa tama. At kung gusto raw ng mga iyon na magsampa ng kaso ay hayaan na raw nila ang mga ito. Nang nagsaad naman si Yang Sejun na ang kumpanya raw na nasa likod ng mga ito ay ang kumpanya ng Lee family sa Shanghai. Sa narinig ay gulat na gulat nga ang bida kung ganun ay ang hangal na naman raw pala. Sa isip pa nito na gusto na naman raw pala siya na kalabanan ng hangal palagi na nga raw itong natatalo sa kanya. Tingin raw ba nito na natatakot siya dito? Sabay nagsaad nga ito na hayaan na raw nila sapagkat ang Lee family raw ay di siya kaya. Kung gusto raw ng mga ito na gumawa ng gulo hayaan raw nila ito. Tapos bibilhin niya raw ang buong kumpanya ng hangal. Sa mga narinig ay kumikinang na nga lang ang mata ni Yang Sejun na nagsasabi na ang kanyang ama daw ay kahanga-hanga. Nang nagsaad pa ang bida na ang tunay raw na dahilan ay ang patahimikin nila ang hangal gamit ang pera. Sa narinig ay sumagot nga si Yang Sejun at sumang-ayon, habang sa isip naman ni Miss Gao habang nakatingin na ang bida raw ay handang labanan ng isang makapangyarihang nilalang na gaya ng Lee family para sa kanya at ito raw ay nasangkot pa sa isang kaso. Dagdag pa nito na ang tawag raw ng iba sa bida ay babaero pero para raw sa kanya ay ang bida raw ay isang alpha man, sabay taas nga ng favorability nito sa isa, kasalukuyang favorability 98 points. Sabay hinawakan nga nito ang bida sa damit, sabay nagsaad nga ito na di raw siya karapat-dapat sa mga ginagawa sa kanya ng bida. Sa narinig ay nagtataka nga siya na tinignan ng bida at nagtanong kung ano raw ba ang ginawa niya kay Miss Gao. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Gao na ang bida raw ay tinulungan siya na mabayaran ang breach contract penalty. Dagdag pa nito na binigyan din siya ng ocean necklace nung nakaraan at tinulungan rin siya nito na mapabagsak ang nakakasuklam na director at tinulungan rin siya nito na magsimula ng kumpanya dahilan na napagtanto niya ang kanyang pangarap. Sabay hinawakan nga nito ang kamay ng bida at nagsabi na tatandaan niya ang lahat ng mga ginawa ng bida para sa kanya. Dagdag pa nito na alam niya raw na isa lang siya sa mga babae ng bida pero di niya raw iintindihin ang lahat basta ay nasa puso lang siya ng bida. Pagtapos ay hinalikan nga nito ang bida.
Sa ginawa ni Miss Gao ay pinagpatuloy na nga iyon ng bida na sinusulit ang nangyayari, pagtapos ay agad nga na inabot ni Miss Gao ang kanyang room card sa bida. Sabay inayangan nito ang bida na pumunta sa kanyang kwarto mamayang gabi para makipag-usap, pagtapos ay agad na nga ito na umalis. Sa pag-alis nito ay makikita ang bida na tinitignan lang ang room card na binigay sa kanya ni Miss Gao. Sabay namumula nga nito na naisip na inanyayahan raw siya ni Miss Gao sa kwarto nito para gawin ang bagay na iyon. Sa mga nakita nga ng nasa paligid ay agad nga na nagsaad ang mga nasa paligid na ang bida raw at si Miss Gao ay bagay sa isa't isa, dugtong pa ng isa na kanya raw na miss ang kanyang asawa, dagdag pa ng isa na ang bida raw ay napakagwapo. Habang sa isip naman niyang si Jen na ang akala niya raw na si Miss Gao na ang kanyang magiging ina pero mukhang marami pa raw pala siyang magiging ina sa hinaharap, sabay lilipat ang eksena sa maraming malalaking gusali, at makikita ang ulat sa balita na ang mga magulang raw ng hangal ay itinigil ang pagsasampa ng kaso at ang dahilan ay di malaman. Makikita ang isang comment na nagsasabi na narinig niya raw na ang mga magulang ng hangal ay nakatanggap ng 500 milyon mula sa tao na nanakit sa anak nito na si Mysterian ang tycoon. Dagdag pa ng isa na malamang raw na scam lang ang lahat, ang mga ito raw ay umarte na biktima pagtapos ay biglaan na tinihil ang kaso para lang sa pera. Sabay makikita ang isa pang announcement na nagsasabi na kaya raw nasaktan si Yishun ay dahil sa ito raw ay ng abuso ng isang artistang babae. Sabay makikita ang isang comment na nagsasabi na ang kapitbahay raw ng kanyang uncle ay nagtatrabaho sa production na iyon at sinabi raw nito na ang bida ay nagpakabayani lang at si Yishun raw talaga ay masama. Sa comment na iyon ay may isang nag-reply na nagsabi na siya ay sang-ayon, talagang di niya raw gusto ang hangal matagal na kung kaya support raw siya kay Mysterian. Sabay babalik ang eksena sa bida kung saan hinahanap nga nito ang room na binigay sa kanya ni Miss Gao. Habang naglalakad ay napapatanong na nga lang ito kung nasaan raw ba talaga ang room ni Miss Gao. Nang makalipas ang ilang sandali ay agad na nga nito na nahanap ang kwarto na binigay sa kanya ni Miss Gao. Sa nakita ay agad na nga nito na tinapat ang room card na binigay dito ni Miss Gao. Sa ginawa ng bida ay agad nga na lumitaw ang isang kamay na mabilis na hinatak ang bida papasok. Sa pagpasok ng bida ay makikita nga si Miss Gao na nakaabang dito habang may kaakit-akit na kasuotan. Habang makikita na nagtitigan lang ang dalawa. Sabay nagtanong nga si Miss Gao na bakit raw ba nakatingin sa kanya ang bida ng ganon. Sumagot naman ang bida na alam raw ba ni Miss Gao na mas maganda ito kahit na walang make-up. Sabay hawak nga nito sa mukha ni Miss Gao habang si Miss Gao naman ay di makapagsalita sa ginawa ng bida. Sabay makikita na hinalikan nga ito ng bida. Sabay niyakap ng mahigpit at talagang dinama ang sandali. Pagtapos makikita na bumababa na nga ang ulo ng ating bida patungo sa dalawang bundok ni Miss Gao. Sa ginagawa ng bida ay bahagya nga ito na nainis sapagkat nakaharang ang bra kaya agad niya yun na tinanggal. Dahil wala na ang abala ay pinagpatuloy na ng bida ang kanyang ginagawa. Nang bigla nga itong natigilan, sa isip nga nito na may isang bagay raw muna siya na dapat na siguraduhin. Sa ginawang pagtigil ng bida ay tinanong nga ito ni Miss Gao kung ano ang problema. Nang nagtanong nga ang bida dito na wala naman raw itong regla ngayon, di raw ba? Sa tanong ay sumagot nga si Miss Gao na wala raw. Sa narinig ay masaya nga na nagsaad ang bida na maganda raw, nakakagaan raw ng loob na malaman iyon. Sa isip pa ng bida habang naiiyak na siya raw ay natroma na dahil kapag raw nagagawin niya iyon ay may isang bagay na lang lagi na humahadlang. Pagtapos ay sa may seryosong muka ay nagtanong nga ang bida kay Miss Gao kung may iba pa raw ba itong sasabihin. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Gao na mayroon daw siyang importanteng bagay na sasabihin sa bida. Sa narinig ay gulat nga ang bida na napaisip na iyon na raw ang sinasabi niya, isang bagay na gugulo ng lahat. Nang matigilan nga ito nang naiiyak nga na nagsaad si Miss Gao na ayaw na raw niya na magtrabaho pa kasama ang hangal na lalaki na si Yishun. Sa narinig ay niyakap nga siya ng bida at nagsabi na wala nga raw na problema at papalitan na lang nila si Yishun. Sa narinig ay nagsaad nga si Miss Gao na maraming eksena na raw silang nakuhaan kasama si Yishun kung kaya ang pagpalit daw ng bidang lalaki ay nangangahulugan na kailangan nila na baguhin ang lahat at ulitin sa simula. Dagdag pa nito na ang paghanap raw ng bidang lalaki ay mahirap din. Sa narinig ay sinagot naman siya ng bida na wag nang mag-alala, uulitin daw nila sa simula at siya ang magiging bidang lalaki. Sa narinig ay napuno nga ng pagtataka si Miss Gao na napasabi na kung ganun raw pala na ang bida ang magiging bida sa palabas. Sabay nagtanong nga ito na sigurado raw ba talaga ang bida na ito ang magiging bidang lalaki. Sumagot naman ang bida na oo raw.
Sa isip naman ni Miss Gao na para sa bida raw ay siguradong aabutin ng ilang buwan para ito ay maka-acting ng mahusay at sa araw daw na iyon ay malamang na malaki rin daw ang gastos. Dagdag pa nito na ang bida raw talaga ay may malalim na pakiramdam sabay taas nga ng favorability nito sa isa. Kasalukuyang favorability 99 points. Si Miss Gao ay nahumaling sa sinseridad ng bida at ang favorability ni Miss Gao ay umabot na sa 99 points, dahilan na mabibigyan ng host ng 10 strength points. Nang babalik kay Miss Gao na nagtatanong kung bakit raw ba sobrang mabait sa kanya ang bida, siya raw ay di mahusay at dahil rin sa kanya kung kaya nagkakaroon ng kahihiyan ang film and television at siya raw talaga ay masama sa lahat ng larangan. Nang sinagot nga ng bida ang tanong nito na kanya raw si Miss Gao kung kaya kung di raw siya magiging mabait dito ay kanino pa raw ba siya magiging mabait. Sa narinig ay nagpasalamat nga si Miss Gao doon. Samantala sa isip naman ng bida ay ito nga ay nagbigay ng utos sa system na tignan ang profile ni Miss Gao. Pagtapos ay hinimas nga ng bida ang pisngi ni Miss Gao kung saan ito sinampal ng hangal sabay tanong nga nito kung masakit pa raw ba ang pisngi nito. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Gao na di na raw masakit. Sabay makikita na pinakita na nga ng system ang profile ni Miss Gao, name Gao Zuanyin, appearance 9.2, figure 9.3, health 6.8, karaniwang diagnosed na may depression. Sa nakita na depression ay gulat nga ang bida. Sa isip nga nito habang nakatingin kay Miss Gao na si Miss Gao raw ay nasa edad pa lang ng ika-20 pero marami na raw itong problema, mukhang ito raw ay palaging nahuhusgahan ng mga nasa paligid nito. Pero agad na nga nasinantabi ng bida ang kanyang mga alalahanin at agad nga na hinawakan ang mukha ni Miss Gao, sabay ang mga labi nga ng dalawa ay palapit ng palapit sa isa't isa, nang tuluyan na nga na naghalikan ang dalawa. Pagtapos ay di na nga nagpaligoy-ligoy pa ang bida at hinawi na ang kurtina. Pagtapos ay agad niya ito na nilapag sa kama sabay kanyang pinatungan, makikita na ginawa na nga ng dalawa habang kanilang ginagawa ay ang tanging lumalabas na nga lang sa bibig ni Miss Gao ay ang katagang wag siyang iwan ng bida. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na di niya ito iiwan. Kinabukasan, makikita ang isang phone kung saan nakasaad na ang kumpanya ni Wednesday ay nakalikha muli ng bagong gamot na gamulat sa mundo. Ang mga national level expert ay nag-anunsyo na ang bagong nilabas na gamot ay ang isa dito ay may kakayahan na gumamot ng mga seryosong infection, at ang isa naman ay kaya na gumamot ng cancer, at ang market value ng pharmaceutical ay umabot na sa 1 trilyon. Sa nakita ay napapasaad na nga lang ang bida na sino raw ba ang mag-aakala na ang gamot na kanyang binigay ay magiging makapangyarihan ng ganon. Dagdag pa nito na kagabi raw ay talagang naging mabangis siya, buti na nga lang raw at pinalakas niya ang kanyang sarili dahil kung hindi ay sigurado daw na nakakahiya iyon. Sabay makikita ng ang pinto na nagbukas. Sa pagbukas nito ay makikita na lumabas si Miss Gao na kakatapos lang maligo. Sabay sinabihan nga nito ang bida na siya na muna ang mauuna na umalis sa hotel, pagtapos ay saka na raw lumabas ang bida kapag siya ay malayo na. Sa narinig ay nagtataka nga na nagtanong ang bida na bakit. Sumagot naman si Miss Gao na wag raw na mag-isip ng ibang ideya ang bida sapagkat ginagawa niya iyon para sa bida, di raw ba na marami na ang tighanga ng bida, at kapag raw na may nakakita sa kanila na sabay na lumabas sa hotel ay siguradong madudungisan raw ang reputasyon ng bida. Sa narinig ay naisip nga ng bida na maraming beses na raw siyang lumabas kasama ang mga batang actress kung kaya ano pa raw ba ang dapat na ikatakot sa opinyon ng mga tao, pero tama rin naman daw si Miss Gao kung kaya siguro ay papayag na lang siya sa mungkahi nito. Sabay naisip nga niya ang kanyang mga babae na maaaring magkagulo kapag nalaman na siya ay natulog sa hotel kasama si Miss Gao. Sa mga naisip ay agad na nga na pumayag ang bida sa mungkahi ni Miss Gao. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa film and television base, makikita na nakarating na nga si Miss Gao sa lugar, nang may nagsabi nga na babae dito na isang araw pa lang daw ang makalipas pero mas gumanda na ito kesa kahapon. Sa narinig ay nagtanong nga si Miss Gao kung talaga raw ba pero di raw siya naglagay ng makeup ngayon. Nang nagsaad pa ang babae na baka raw iyon ang bunga kapag nagmamahal na ang isang babae. Sa narinig ay pinatigil nga siya ni Miss Gao at sinabihan na wag magsalita ng walang kabuluhan. Habang nag-uusap ang dalawa ay sumulpot nga bigla siyang si Jen na nagsabi na mas gumanda si Miss Gao ngayon, sabay tanong nito kung pumayag na raw ba ang bida na maging kanilang bidang lalaki. Sa narinig ay agad naman na sumagot si Miss Gao na oo raw ang bida ay pumayag na maging isang bidang lalaki sa palabas. Sa narinig ay labis nga iyon na kinatuwa niyang si Jen, yun raw ay magandang balita. Dagdag pa nito na kahit raw na di magaling umarte ang bida ay kaya naman raw niya na maayos iyon sa pamamagitan lang ng edit, sa ganung paraan daw ay di naman mas magiging pangit ang pag-acting ng bida kesa kay Yishan. Dagdag pa nito na kahit raw na magkagulo ay kanyan pa rin daw nasisisihin ang sarili at kapag ganun ay magiging mabigat raw para kay Miss Gao ang lahat.
Sabay lilipat sa bida na nakamasid sa ad nga nito na mukhang malapit na raw na magsimula. Sabay utos nga nito sa system na palakasin ang kanyang acting skill ng 9 points, ang host ay gumamit ng 9 na strength points at nakakuha ng 45 taon ng kasanayan sa pag-arte, at pagtapos ng pag-unlad ay ang magiging kasanayan ng bida ay mahahalin tulad sa aktor na may karanasang 65 taon, pagtapos ay sa isip nga ng bida na ang acting skill nga raw niya ay para lang sana sa babae. Nang matigilan nga ito nang may humawak sa kanyang balikat, binigay nga nito ang script sa bida at nakiusap na kung kaya raw ba ng bida na makabisado ang script ng 1 oras. Nang kinuha na nga ng bida ang script sa isip nito na di na raw kailangan ng 1 oras dagdag pa nito na minamaliit raw ba siya ni Yang Sejun, sabay sinabi nga nito na nakabisado na raw niya ang script. Sa narinig ay nagulat nga si Yang Sejun sapagkat ang bilis raw na nakabisado ng bida. Nang nagsaad pa ang bida na di lang raw niya kinabisado pero pinalitan niya rin yung mga scene na tingin niyang di maganda. Sa narinig ay napaisip nga si Yang Sejun na ang kanyang kinatatakutan raw ay naganap na ang bida raw ay pinalitan na ang script ng sariling desisyon lang nito, pero ang bida raw ang boss kung kaya wala na siyang magagawa dito. Sabay inabot na nga nito sa bida ang ballpen para mapalitan na nito ang script. Sa isip pa ni Yang Sejun na sana raw ay di baguhin ng bida ang script dahil pagka ganoon raw ay di na nila mapapalabas ang mismong kwento. Nang makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na nga ang bida sa kanyang ginagawa. Sa nakita ay kinuha nga ni Yang Sejun ang script. Sa nakita ay ito nga ay bahagyang nagulat, sapagkat ang pagkakasulat daw ng bida ay talagang mahusay. Dagdag pa nito na sa pamamagitan raw ng pagbabago ng bida ay ang kanilang palabas raw ay magiging ibang level na, para daw niyang nasaksihan ang isang scholar ng sinaunang panahon, at ang kakayahan raw ng bida na magsulat ng script ay malinaw na mas mahusay pa sa kanya. Sabay tanong nga nito sa bida kung ano ang major nito sa college sapagkat ang sulat nito ay talagang kahanga-hanga. Sa tanong ay sumagot naman ang bida na literature. Sa narinig ay nagsaad nga si Yang Sejun na kaya raw pala na magaling magsulat ang bida at di na raw siya makapaghintay na makita ang acting ng bida at wag raw itong mag-aalala sa script dahil mayroon daw silang teleprompter. Note: teleprompter yung ginagamit kapag makakalimutan ng isang artista yung script kung kaya may itatapat dito na isang bagay kung saan nakasulat yung script nito. Sa narinig ay pinatahimik na nga siya ng bida sapagkat di niya raw kailangan ng teleprompter sapagkat kaya niya kahit live pa ang shooting. Sa narinig ay gulat nga ang mga ito dahil sa kakaunting panahon lang raw ay magsisimula agad sila. Dagdag pa nito na ang bida raw ay pabigla-bigla. Sige raw at ituturing lang raw niya itong rehearsal kung kaya pabayaan niya lang raw na umarte ang bida. Dagdag pa nito na ang pag-arte daw ni Yishan ay lubhang masama, sana raw ay di gamaya ang bida sa pag-acting nito. Pagtapos ay makikita na sisimulan na nga ang shooting. Sa hudyat na magsimula ay agad na nga iyon na sinunod ng bida at umarte na. Nang aarte na pabalik si Miss Gao, ay napaisip na ito na siya raw ay nakakaramdam ng matinding pressure. Dagdag pa nito na kahit raw sa harap ng magaling na artista ay di pa raw siya nakaranas ng ganon kat hindi na pressure, parang isang black hole nga raw na handa siyang lamunin anumang oras, lubhang katakot-takot. Sa kabilang banda ay lilipat kay Yang Sejun na nagtataka sapagkat parang nalimutan raw ni Miss Gao ang linya nito. At doon na po nagtatapos guys, salamat sa panunood, pasensya na guys, bitin na naman, wala, maghihintay ulit tayo ng latest chapter.